ng salita ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Ama namin sa langit, maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at katapatan. Tunay, Panginoon, na hindi po namin maaarok ang iyong kaisipan kumpara sa aming kaisipan. So God, I pray that this evening ay patuloy niyo pong buksan ang aming puso't isipan para sa iyong mga salita, pagtatama, pagpapaalala sa bawat isa sa amin. Huwag mo pong hayaan na maging lihim at sikreto sa amin ang kayamanan ng iyong salita. Pagkus, Panginoon, hayaan mo na ang puso ng bawat isa sa amin ay isang maging matatabang lupa, Panginoon, o maging matabang lupa para sa iyong mga salita. Maraming salamat po, O Diyos. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Ikaw po ang mangusap sa bawat mga anak mo at patuloy, O Diyos, na gawin mo po ang iyong kalooban sa aming kalagitnaan. Salamat po, O Diyos, Ama, Anak at Banal na Espiritu, and we pray this all in the mighty name of Jesus, and everybody will say, Amen and Amen. Praise God. Hallelujah. Pwede po ba, bago po tayo maupo, ay makipag-high five ka muna dyan, fist bump. Huwag ka lang makikipagsuntukan, ha? Okay, sige. Pag naka-high five na, upo ka na, brothers and sisters. Ayan, magandang gabi po sa inyo, no? Hallelujah. Praise God. Napapansin niyo po ba, anong date na po ngayon? O, alam niyo po bang linggo ngayon? Oh, sobrang busy mo, hindi mo na alam kung anong araw, no? Anong date na po ngayon? Alam niyo po ba, ito na ang huling linggo ng buwan ng Hunyo? Grabe, talagang next week, Christmas na. Ay, wag kanyang kabilis. Napapansin niyo po ba, ang bilis ng oras? Tanongin mo nga sa katabi mo, pansin mo yon? O, tignan mo. Baliw yung katabi mo, sa akin nakatingin. Sabi niya, pansin mo yon? Sige, sabi mo sa katabi mo, pansin mo yon? Amen. Praise God. Pero bago po tayo magpatuloy, no? At alam ko din naman, nababatid ko, bawat isa po sa atin sa patuloy nating pagbabalik sa sambahan, sa patuloy nating pagsamba, lahat po tayo may rason bakit bumabalik. Taas nga po yung may rason bakit bumabalik. Okay, sige. Baba naman yung kamay. Taas naman yung kamay, yung tinutukan sa bewang para sama ka. Diba? Lahat tayo may rason bakit bumabalik, no? Maybe some of us come here because we need Jesus to heal us. Tama? Because we need Jesus for provision, we're asking Jesus for restoration, for direction, or a miracle. Can you say miracle? Actually, welcome po sa ating Sunday kasi itong linggo po na ito ay tinawag nating Miracle Catch Sunday. Sabi mo sa katabi mo, sumalo ka. O, yung kaliwa naman para hindi magselos, lalo ka na. Okay? Salo tayo sa Panginoon kasi gusto ko pong maunawaan nyo that there's nothing wrong with asking God for miracle. Walang mali kung hihingin mo sa Diyos yung mga imposibleng bagay na nakikita mo ngayon sa buhay mo. There's nothing wrong for asking God for a miracle. Sino dito yung may mga ganong prayer na parang miracle sa kanya kasi sobrang imposible, Lord? Taas nga kamay. And we all know and we all believe there's nothing too hard sa Panginoon. Amen po ba? Sabi nga sa kanta, walang mahirap at walang imposible sa Panginoon. Ang tanong nga lang, sabi mo sa katabi mo, humihingi ka ba sa Lord? Tinatanong mo ba si Lord? Amen? Because throughout in scriptures, in Bible, napakadami pong story. Parang napakalayo ko sa inyo. Wala man tayong live. Naka-live ba tayo? Hindi naman. O, dito na lang ako. Okay lang. Kita ko na kayo. Alright. Oh, para tayo nag-hide and seek sa pader na to. Okay. Hindi siya masama. Actually, it's natural, it's common in the Bible. Napakadami sa kwento sa gospel, sa panahon ni Jesus, na ang mga tao talagang humihingi ng miracle kay Jesus. And they were desperate. Sabihin nyo nga po, desperate. Yun ang tanong eh. Gusto mo ba o gustong-gusto mo talaga? Magkaiba kasi yung gusto, dun sa gustong-gusto mo. Amen? Yung tipong talagang ipag-fasting mo yan kasi hinihingi mo sa Lord. Kasi pag gusto lang, okay, sige Lord, di nangyari. Okay. Yan kasi yung gusto eh. Pero iba yung intensity pag
gustong-gusto. Sa Bible, pag binanggit yung isang salita na inulit, ibig sabihin it talks about intensity. Ganon din naman sa salitang Pilipino, di ba? Magkaiba yung gusto sa gustong-gusto. May desperation. At yun ang madalas na makikita natin sa mga kwento na talaga namang binigyan ng miracle ng Panginoon. Merong bulag, nakalakad. Di ba? Chine-check ko lang kung gising kayo. Sabi sa katib mo, wow, gising ka pa. Ha? May bulag na nakakita. Merong pilay, nakalakad. Merong may sakit, gumaling. Meron ding broken, binuunan Diyos. At ang malala, grabe ang Diyos, patay na, binuhay. Di ba? So kung ano mang sakit yan at sa tingin mo imposible sa Panginoon, huwag mong kakalimutan na yung Diyos na binabalik-balikan mo at sinasamba mo at pinupuri mo ay kayang bumuhay ng patay. Amen? Palakpakan naman natin dyan ng Panginoon. Gabi, no? And today, let us continue that expectation. Napakahalaga kasi ng expectation. Sabihin nyo nga po, expectation. Ang Panginoon, maraming kwento sa Bible si Jesus, hindi niya pinagaling agad. Tatanungin niya muna, ano bang gusto mo, anak? Di ba si Bartimeus, bulag yun, nagsisisigaw sa Panginoon. Sa tingin niyo po ba alam ni Jesus na bulag yun? Sa tingin niyo po, pero ang ginawa ni Jesus, sabi niya, ano bang gusto mo, Bartimeus? Because God wants to see our expectation. Kung mauupo lang po tayo dito na wala tayong ine-expect sa Panginoon, baka wala ka talagang matanggap. Naiintindihan po natin? Pero pag ikaw nag-e-expect ka sa Panginoon ng ganitong kataas, ang Diyos napakabuti kasi kung ganito kataas yung expectation mo, ang Diyos nilalampasan lagi. Naintindihan po natin? So, wag po tayong matatakot mag-expect sa Panginoon. Ako kasi noon, meron akong trust issue dati. Yan, nung di pa ako malalim na mananampalataya. Ayokong nag-e-expect. Tanungin niyo ako bakit. Ayan, kasi ang arte ko dati, ang paniniwala ko, that promises are meant to be broken. Ooh, sabihin mo sa katabi mo, ganyan ka din dati. Ganyan ka rin ba dati? Ay, kaya ayokong nag-e-expect na. Ayoko naniniwala sa mga... Kaya nahirapan ako nung panghawakan yung mga pangako ng Panginoon. Yun yung talaga, honest, yung naging struggle ko. Sabi ko, ang daming pangako ng Lord. Hindi nga ako nag-e-expect kasi ayoko nang masaktan. Sabi mo katabi mo, takot ka pa rin bang masaktan? Sa tao, ganun talaga. Pero sa Diyos, ang Diyos na nangako ay nagpapako pa para tuparin yung kanyang mga pangako. Amen po ba dyan? So ngayong gabi, I'm challenging you to expect more sa Panginoon. Amen? Today, let's believe and let's expect that God will heal. Amen? Today, let's expect and believe that God can do miracles again. Amen? Today, let's believe and expect that God can restore any brokenness. Amen? Today, let's believe that there's nothing impossible with Him. Is that an amen? Amen. Praise God. Grabe. Papuri sa Panginoon. Hallelujah. Kung di ka palang makapalakpak sa Panginoon, maraming imposible talaga sa'yo. Di ba? Pero yung mga pagpalakpak natin, pag-amen natin, yung pagtayo mo para sa Panginoon, that's how you show that you're expecting and believing that God will do something. Amen po? Naniniwala ka na nandito sa kalagitnaan natin ng Diyos. Alam niyo po sa Bible, even in the Old Testament, hindi pa, tawag dito, dumarating si Jesus sa mundo, no? Sa Old Testament kasi more on sa mga rules ng Lord, laws and regulation. Sa New Testament, nandiyan na nga yung, kaya nga tinawag po yung bagong tipan. Kasi bago na yung kasunduan, sa grasya na at sa pamamagitan ni Jesus ang kaligtasan. Nauunawaan po. Pero even before pa lang sa Old Testament, napakadami ng miracles na ginawa ng Panginoon. Naniniwala po ba kayo dyan? Napagod magsalita. No? Kailangan mabilis kasi tumatakbo din yung metro natin. Okay. Nakakita sila ng mga iba't ibang pagkilos ng Diyos. Grabe, para lang palayain sila mula sa Ehipto, ang Diyos nagpadala ng 10 salot. Alam niyo po yung storya na to? Grabe, nagpadala ng lahat ng bangaw, dinala doon, lahat ng palaka, di ba? Mirakulo ng Diyos yun. Grabe, pagkilos ng Diyos yun. Ano pa? Naranasan nilang tumawid sa gitna ng dagat.
natuyo ang sahig. Mirakulo po ng Panginoon yon. Kumakain sila araw-araw kahit di nagtatrabaho. Kasi nagpapaulan ng Diyos ng mana. Sabi mo sa katabi mo, sana all, ganun. Kahit di nagtatrabaho, may menu. Grabe nga yung mga Israelites pag nagreklamo sa Lord, Lord, paulit-ulit na ganito ba? Pag-uwi ng Lord yung menu. Hindi nagtatrabaho, pero may libreng source ng tubig galing sa bukal. Sinabi lang ng Lord, maglabas ng tubig dyan. May free source of water. Grabe ang Diyos. Miracle po ba yan? Or miracle? Amen. Grabe. At miracles and miracles naranasan ng mga Israelites sa Old Testament. But yet, sa Deuteronomy, I want you to see what Moses said. Pwede po bang i-open po natin yung ating Bible? Sa Deuteronomy chapter 29, verses 2 to 6. If you have your Bible, dahil nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, makibukas po kayo sa akin. Nandiyan na po kayo? Deuteronomy chapter 29, verses 2 to 6. I'm going to read on NIV. Sabi po sa verse 2, Moses summoned all the Israelites and said to them, Your eyes have seen all that the Lord did in Egypt to Pharaoh, to all his officials, and to all his land. Verse 3, kayo naman. Those signs and great wonders. Yun yung mga binanggit ko kanina, no? Pero verse 4, ito yung gusto ko pong makita natin. At ito din yung talaga namang napaisip ako, nung dinidevotion ko po iyan. Verse 4 tayo, ang sabi dyan, But to this day, the Lord has not given you a mind that understands, or eyes that see, or ears that hear. Verse 5, tuloy tayo. Yet the Lord says, during the 40 years, ilang taon po? 40 years that I led you through the wilderness, your clothes did not wear out, nor did sandals on your feet. You ate no bread and drank no wine or other fermented drink. I did this so that you might know that I am the Lord your God. Grabe ang Diyos for 40 years. Hindi nasira yung damit. Gusto kong malaman anong yun. Anong style ba yun? 40 years ang Diyos, pinrovidean sila ng damit, hindi na wore out, hindi nasira, pati tsinelas. Sa pinsamaa, for 40 years, hindi na pudpud yung mga tsinelas nyo. Kasi ganun, nag-provide ang Diyos sa kanila. Gusto ko rin malaman anong tatak ng tsinelas. Para isang bilihan na lang, Lord, di ba? For 40 years. Grabe, di ba? Yung miracle ng Diyos. Pero tignan natin yung verse 4. Sabi dyan, But to this day, the Lord has not given you a mind that understands, or eyes that see, or ears that hears. Anong sinasabi dito ni Moses? Hindi sinasabi ni Moses na hindi nila nasaksihan ng miracle. Tama ba? Kasi hindi mo maikakaila yung miracles na ginawa ng Diyos. Sa araw, merong ulap. Sa gabi, merong apoy para i-guide sila. Umuulan ng pagkain, yung tubig, lumalabas pag kinausap yung bato. Hindi tanong kung nasaksihan ba nung mga Israelites yung mga miracles. Kasi nakita nila lahat Pero gusto ko pong maunawaan nyo ito. Nandyan ba yan? Sabi dito, But seeing a miracle, kikinig po kayo, seeing a miracle is not the same as understanding what God is revealing through it. Yung makakita ka ng miracle, hindi imposible yan kasi ang Diyos gumagawa talaga ng miracle. But the difference is, kung masaksihan mo tong miracle na ginawa ng Diyos, hindi automatic na iintindihan mo talaga agad yung ginagawa ng Diyos. Kasi yun yung nangyari sa mga Israelites. Ilang miracles ang nilabas ng Diyos, pinakita for 40 years. Pero hindi pa rin nila naunawaan yung puso at kalooban ng Diyos. Why? Because it's happening. You can witness God's power and still miss God's purpose. Yes. Araw-araw ng buhay natin, may miracle ang Diyos. Yung paggising pa lang natin, miracle na po yan sa Panginoon. Grabe, huminga ka pa. Mayroong mga nakatulog, hindi na nagising. At meron I believe, marami sa buhay nating miracle na hindi na lang din natin nalaman. Ako, may moment sa buhay ko,
Naiinis ako, late na ako. Dito lang ako sa Saog, ang trabaho ko, dun lang sa may tabing ilog. Late na ako ng 1 oras. Dahil yun yung panahon na nagta-traffic dito na ang lala. Kainis ako, Lord! Pero pinapaalala sa akin ng Lord, binibigyan niya ako ng wisdom. O meron akong comfort sa sarili ko, may rason. Una, syempre, late ako nagising. Pero siguro, may protection din ng Lord. Paano kaya kung maaga ako pumasok, may nagbanggaan pala doon? Meron nangyari sa amin yan nung nagbagyo kami, na Nueva Vizcaya. Nagkanda late kami makababa ng bundok. Yung pala, pagdaan namin dun sa pababa, may nakataob na yung bus, may truck. There's always a reason for everything. Yung iba, hindi na lang natin nalalaman, miracles na ng Lord. Amen? Sabi pa dito, you can experience God's blessing and still fail to know the God who gave it. Madali nating maintindihan yung blessing. Oy, paldo! Oy, blessing to! Pero minsan nakakalimutan natin yung nagbibigay, yung blesser. Tama? Minsan ang madalas nating nakikita yung blessing. Pag walang pera, walang blessing. Nakalimutan natin sino yung nagbibigay, ano siya sa buhay natin. And that is exactly what happened in Luke chapter 17 na pag-uusapan natin. Hindi lahat ng nakakaranas ng miracle nakikilala talaga o nakikita yung purpose ng Diyos, bakit niya inadya yun. O minsan, nami-miss out yung nagbigay nung miracle or nung blessing. And that's what happened in Luke chapter 17. I want you to open your Bible in Luke chapter 17 verses 11 to 19. Sige po, punta kayo ng New Testament naman. Medyo malayo-layo yan sa Deuteronomy. Okay? I'm going to read in Tagalog because you're Tagalog naman, guys, right? You're not Tagalog. Okay, let's talk in English. Ayun lang sumagot. May Tagalog po ba dito? Okay. May Bisaya po? O sige, lahat ng lengguwahe. Paki-ready. Sa Tagalog po tayo. Luke chapter 17 verses 11 to 12. Ang sabi po dyan, sa paglalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Now, I want to stop there. Ang sabi dyan, si Jesus ay papunta saan? Saan siya papunta? Papuntang Jerusalem. Alam niyo po, that is not an accidental. And that was not an ordinary journey na, basta papunta nun si Jesus Jesus was intentionally walking towards the cross. Open the Bible in Luke 9 verse 51. Ang sabi po dyan, as the time approached for him to be taken up to heaven, nung siya ay lapit nang bumalik sa kalangitan, ang sabi po dyan, Jesus resolutely set out for Jerusalem. Ano po bang meron sa Jerusalem? Ang Jerusalem nang naman, diyan yung lugar kung saan siya magsasuffer, kung saan siya mamamatay sa cross, kung saan siya mamamatay at mabubuhay, at kung saan makukumpleto yung mission niya na redemption at kaligtasan para sa lahat. You know, walang aksidente sa Diyos. We will see here lahat sinasadya ng Diyos. Hindi aksidente na sa Jesus ay papunta sa Jerusalem. Kada aksyon ng Panginoon sa buhay natin, may plano ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, walang aksidente sa Diyos. Lahat sinasadya ng Diyos because God is intentional God. Hindi mo pwedeng sabihin na, Lord, nagkamali ka Hindi nagkakamali ang Diyos. Tayo nagkakamali pero ang Diyos hindi. Amen po? So, He was intentional there. I want you to understand that. Saan po siya papunta? Sa Jerusalem. At saan siya dumadaan? Dumaan siya sa hangganan ng Galilea at Samaria. Bakit po mahalaga na maintindihan natin po iyan? Ang Galilea ay lugar ng mga Hudyo at ang Samaria ay lugar ng mga
Samaritano. Okay. Okay? Mga Samaritano po iyan. So, it's a borderline, no? Hangganan po iyan ng Jews and Samaritans. Diyan sila madalas nagkakatagpo o nagkaka-cross ng daan. Pero gusto ko pong maunawaan nyo yung sitwasyon ng dalawang lugar na ito. Because these two groups despise one another because of centuries of religious and ethnic hostility. Ibig sabihin, ang mga Hudyo, ang mga Samaritano, hindi yan goods. Naintindihan po natin? Magkaaway yan, para yung laging may Cold War. Hindi lang sila naggegerahan, pero pag pinagsama mo yan sa isang lugar, hindi magdidikit yan. Kasi nga, magkaiba yung kanilang, meron silang gap, may pagtatalo para silang may Cold War. Naintindihan po natin? Pero sa part na ito, basahin po natin at ituloy natin yung pagbabasa. Verse 12, nang papasok na siya sa isang nayon o dun sa isang village, sinalubong siya ng 10 lalaking may malubhang sakit sa balat. Tumayo lang sila sa malayo. Titignan po natin dito, yung lugar kung saan dumaan si Jesus ay lugar kung saan nagtatagpo ang Samaritano at Hudyo. Pero sa pagkakataon nito, sabi diyan, may 10 lalaki na may sakit sa balat. Sa English niya, ang tawag nila diyan ay leprosy. Sa panahon dati, may iba't ibang kind ng leprosy. Kasi, sinerch ko yan, ano ba yung leprosy ngayon? So, tapos anong comparison nun sa leprosy dati? Di ba, ketong nga iyan. So, malalang sakit sa balat, yan po. Ang nakita ko dito, itong lugar o daan na dinaanan ni Jesus ay lugar din kung saan nagtatagpo yung Samaritano at mga Hudyo. Pero dahil sa sakit nila, kahit Hudyo sila, kahit Samaritano sila, magsasama sila kahit may galit sa isa't isa. Because they have the same condition. Sa panahon dati, pag may leprosy ka o may ketong ka, ikaw ay tinaguriang madumi. Kaya hindi ka pwedeng tumira sa pamilya mo o hindi ka pwede dun sa village o sa bayan mo. Outcast ka. Same thing na ginagawa din sa atin ng kasalanan. Ano mang estado mo sa buhay, ano mang naabot mo sa buhay, dahil lahat tayo'y makasalanan, lahat tayo'y kailangan ng awa at biyaya ng Panginoon. Naintindihan po? Ano mang gap natin sa ibang tao na nasa labas, ang totoo, lahat tayo'y makasalanan. Lahat tayo'y nangangailangan lang din ng awa at biyaya na nagmumula sa Panginoon. Is that an amen? Amen. Now, let's continue. Verse 13. Ang sabi po dyan, at sumigaw kay Jesus. Kasi di ba nakita niya yung 10 lalaki, pero nasa malayo. Tama? Kasi sa batas dati, pag may sugat ka, may ketong ka, hindi ka pwedeng makalapit sa iba. Kasi pag lumapit, kunwari ako may ketong, lumapit ako sa kanya kasi pinibidyohan niya ako. Ituturing siyang madumi. Kahit hindi kami nagkalapit o nagkadikitan, dahil lumapit ako sa kanya, matuturing siyang madumi. Outcast din siya sa loob ng isang araw. May ganong mga rules sa panahon po nila noon. So kaya ang ginawa nila, nakalayo sila kay Jesus. Nakita nila si Jesus, sumigaw sila. Ano pong sabi dyan? Panginoong Jesus! Ano sabi? Maawa po kayo sa amin. Verse 14, nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila. Okay, yun ang utos ng Diyos. At habang naglalakad pa lang sila, luminis ang kanilang balat at sila ay gumaling. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Grabe! Hindi pa sila nakakapunta dun sa pare. Luminis na. Miracles ng Diyos. Tama po ba? Amen. Tagumpay. Pwede ba palakpakan natin dyan muli ang Panginoon? Grabe! Miracle story ng Lord yan, ha? Okay. Pwedeng tapos na yung kwento. Tama? Galing, lahat sila, 10 yun, sumigaw lang kay Jesus, Lord, maawa kayo sa amin. Nakita niyo, may desperation. So may pagtugon ng Panginoon pa din. That could be the end of the story. Mukhang tagumpay naman na. The miracle happened already,
gumaling na yung mga lepers. Tama, luminis nga ang sabi dyan eh. Ano pa? The story seems so complete. Pero, the writer of this book, si Luke, meron pa yang verse 15, 16, 17, 18, 19. At dun ko po gustong ipasok yung ating pag-aaral po sa gabi na ito. Kasi pwedeng ang buhay matapos na sa verse 14. Katanggap na akong miracle sa Diyos, magaling na ako. Praise the Lord. Goods na, tapos na no? Pero hindi, may kasunod na verse. Gusto ko po kasing maunawaan niyo sa pag-aaral natin sa ngayong gabi na ito. That Jesus came to offer something more than miracles. And that's our topic for tonight. More than a miracle. Hindi lang miracle ang kayang gawin at ibigay ng Diyos sa buhay mo. There's more than that. Yung pagpapagaling, kayang-kaya ng Diyos yan. Yung pagpo-provide, kayang-kaya talaga ng Diyos yan because God is a Jehovah Jireh. God is a Jehovah Rapha. Yan yung mga tawag sa Diyos eh. Ang Diyos na nagpapagaling, ang Diyos na nagpo-provide. Amen? God is a God who restores. God is a God who do impossible things. But there's more than a miracle that God can give to us. Naniniwala po kayo dyan? Now, hindi na tanong kung kaya ng Diyos gumawa ng miracle. Kasi kaya niya talaga. Naniniwala po kayo, solve tayo dyan. Kayang-kaya ng Diyos yan. Amen? Yung katabi mo rin, minsan kayang gumawa ng miracle. Tignan mo. Mukhang gising pero tulog na yan. Huwag muna kayong gagawa ng miracle ngayon, ha? Meron akong nakikita nagbo-beautiful eyes, eh. Okay, upo tayo ng maayos so that we can go on more. The deeper question tonight is that, what is that more that Jesus can offer? Ano, bukod sa miracles, what more than a miracle that Jesus can offer? At sa pagpapatuloy po natin sa pag-aaral dito sa libro ng Luke, maunawaan natin, ano pa yung kayang ibigay ng Diyos. Again, gusto kong ulitin, yung binanggit ko kanina, you can witness God's power and still miss God's purpose. There's a purpose in every miracles and everything that God is doing in our life. There's a blesser who gave everything. You may experience blessing, pero baka ma-miss out mo sino ang Diyos. So yun po yung pag-usapan natin ngayong gabi, no? What more does Jesus offer? The first thing is that Jesus offers a faith that trusts. More than a miracle, He offers a faith that trusts. Nilagay mo yung subtitle, Okay, balik tayo, no? Sabi sa 13 to 14, sumigaw sila kay Jesus. Ang sigaw nila, Panginoong Jesus! Ano sabi? Maawa po kayo sa amin. Tignan natin yung naging tugon ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon dyan, nang makita sila ni Jesus, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila. At habang naglalakad pa lang sila, luminis ang kanilang mga balat. Hindi po ito just a simple miracle story. There's more than that. Kasi pwedeng ang isipin ng mga lepers o nung may mga ketongin, nung sumigaw sila na, Lord, have mercy on us, pwede nilang i-expect na itatouch sila ni Jesus para gumaling. Kasi merong mga kwento sa Bible na pinagaling ng Jesus na hinawakan lang yung meron ng kwento, di ba? Isang leprosy, pinagaling niya, hinawakan niya yun eh. Gumaling. Siguro, they may expect na hawakan kami ng Panginoon. Kasi si Jesus, nagpagaling siya sa Bible ng iba't ibang paraan. Merong salita lang, merong dinuraan niya dinuraan niya nga. Ano ba idudura? Dinuraan niya yung kamay niya, saka pinahid niya dun sa mata. Meron naman kumuha siya ng putik at kung ano-ano pa. There's a different way God did in performing His miracle or healing people. Pwede nga isipin nila, siguro pwede nilang i-expect na hawakan man lang sila ni Jesus, o kaya ipag-pray ng ganyan, o kaya on the spot nung sumigaw sila. Hindi eh. Ang inutos sa kanila ng Panginoon, anong sabi? Pumunta kayo sa mga pari at magpatingin sa kanila. Bakit po ito binanggit ng Panginoon? Kasi sa
Deuteronomy o Leviticus chapter 14, may batas po sila kung paano ititreat o kung paano i-deal yung mga tao na merong sakit sa balat. Sabi po dito sa 2 to 3, sabi dyan, these are the regulations for any deceased person at the time of their ceremonial cleansing. Verse 3, the priest is to go outside the camp and examine them if they have been healed of their defiling skin disease. Ang ibig sabihin po niyan, yung batas na yan o yung regulation na yan o yung guideline po na yan, yung priest, hindi sila yung magpapagaling. Ang part nila, yung may sakit sa balat, titignan nila kung meron pa ba, i-check nila. Oh, magaling na ba to? Meron pa ba ditong bakas ng ketong? At sila yung magde-declared na malinis na. So, dapat, bago ka pumunta sa pare, dito sa regulation na to, kailangan magaling ka na. Kasi nga, hindi naman sila magpapagaling. Ang gagawin lang nila, i-clear ka lang nila kung malinis ka na talaga. Pero ang sabi ng Lord, pumunta kayo sa mga pare. Di pa naman sila malinis at magaling, tama? Pero, anong pong ginawa ng mga ketongin? Ano sabi dyan? Balik mo po sa verse, kuya. Verse 14. At habang naglalakad pa lang sila, hindi sila nagtanong na, ano ba yan, Lord? Papupuntay mo kami, di pa nga kami magaling. Anong ginawa nila nung sinabi ng Diyos, magpatingin kayo sa kanila? Anong ginawa? Sumunod sila. They started walking. Hindi nagtanong, hindi nagreklamo, ano ba yan, Lord? At nung nagsimula silang maglakad, anong nangyari? Luminis na ang kanilang mga balat. That's a really a beautiful part na sinulat ni Luke. Hindi niya sinabi na, nung sinabi ni Jesus na sila'y pumunta doon sa mga pare, hindi sila nag-pray, hindi sila nagtanong, hindi sila nagreklamo. They just do what Jesus told them. Pumunta kayo. At naglakad sila. At nung naglalakad sila, that's where the miracle happened. The miracle happened while they were responding to the word of Jesus. Okay? Because their obedience did not earn the miracle. Their obedience revealed that they trusted the one who spoke. Yung pagsunod nila, na kahit hindi pa sila magaling, pupunta na sila ng pare, it reveals na pinagkakatiwalaan nila yung nag-utos. Walang ibang tanong, walang ibang satsat, sumunod sa Panginoon. At ano pong nangyari? The miracle happened. Amen? Because faith is trusting God enough to obey His word. Yung pananampalataya po natin ay dapat sapat na yan na kahit hindi mo naiintindihan lahat ng inadya ng Diyos sa buhay mo, susunod ka pa rin at gagawin mo yung kalooban niya. That is faith. Hindi niyan po? Hindi mo kailangan maintindihan lahat bago sumunod. I'm not teaching you to obey blindly. I'm teaching you to have faith that trusts in the Word of God. When God says He will do it, He will do it. When God said this promise, He will do it. Ang kailangan lang natin gawin ay sumunod. Kasi pag sumunod ka, pag naiintindihan mo na lahat, susunod lang ako pag naiintindihan ko na lahat, hindi yan faith. Tama? Hindi yan faith. Ano na lang yan? Transactional or occasional na lang yung pagsunod mo. Kasi nalaman mo lang yung paano mga dahilan saka lang sumunod. Wala nang pananampalataya doon. Sabi sa Hebrews 11:6, and without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Hindi natin kayang i-please, ano ba sa Tagalog ito? Sige, tulungan niyo ako. Hindi natin kayang i-please ang Panginoon pag walang pananampalataya. Pwedeng ang galing-galing mo sa buhay mo, sa pag-aaral mo, sa pagtatrabaho mo, but without faith, it is not pleasing to God. Okay? Kasi sabi dyan, it is impossible to please God without faith. Sumunod, James 2:17, faith without work is dead. Ano pa sabi sa John 2 verse 5?
Ito yung doon sa kasalan na nag-miracle ang Diyos. Sabi nung mother ni Jesus doon sa mga servants, do whatever He tells you. And that takes faith. Ano pa? Joshua 3:13 to 17. Yan yung part dun sa panahon ni na Joshua na sila ay magkocross doon sa Jordan River. Sabi sa 15, now the Jordan is at flood stage. Okay? Anihan to o tawag dito. Ano sa Tagalog to? Basta mataas ang tubig nung panahon na ito. During harvest kasi to. Yet as soon as the priest who carried the ark, nandyan ba yan? Reached the Jordan and their feet touched the water's edge. Anong sumunod? Verse 16. The water from upstream stopped flowing. Hindi nahati yung ilog. Kasi nandun na sila sa may ilog. Nahati lang yung ilog nung simulang itinapak na nila yung paa nila dun sa may ilog. It takes faith and obedience to the Word of God so that you will experience God's miracle in your life. Kaya ang dami mong hiling sa Diyos. Pag may inutos sa'yo ng Diyos, puro ka naman tanong at question. Ngayon, magtataka ka pa, bakit walang miracle sa buhay mo? Because it takes faith. And Jesus is offering that to all of us. We believe that God still works a miracle today. I want you to read this. We do not obey to earn God's power, but we obey because we trust the one who has spoken. Na-download niyo yung video na sinend ko kay Claire? Meron. Yung kay Claire, kunin mo yung isa. Mamaya ilalabas natin. Hindi ko na follow up. Sorry, live eh. Pakikat na lang po direct. Okay, maybe today, some of you here are praying na parang mga isa kayo dun sa lepers, meron kayong hinihingi sa Diyos na, Lord, kailangan ko po ng healing, pero yung mga result ng lab result ko parang puro high grades Lahat mataas. Perfect, Lord Lord, I'm praying for a financial provision, pero yung bills hindi nauubos. Lord, I'm praying for a restored family situation, pero parang pag-uwi, ganun pa rin. Lord, I'm praying for a direction, pero hindi mo pa rin makuha yung sagot. At ano yung tempting pag ganito? When you're praying to God and still not happening, anong temptation ang nangyayari sa atin? It is tempting us, so the temptation is to stop walking because we cannot see yet the miracle. Nangyayari ba to? Minsan napapagod na tayo dun sa pinagpe-pray natin. Ano man nangyayari, Lord? Sabi mo, may miracle. 3 taon ko na yung pinagpe-pray asawa ko, ganyan pa rin. Ang tagal-tagal ko na yung pinagpe-pray, ganyan pa rin sitwasyon sa pamilya. Ang tanong ko tonight, do you have faith that trusts in the Lord? Do you have faith that is enough to obey God's word? Ang Diyos, for sure, gagawin niya yung part niya. Tama po ba? God will surely do His part. The question is, are you willing to obey? Are you willing to do your part? Amen? Children, obey God's word. Lahat tayo, yung mga anak dito, matuto tayong sumunod sa salita ng Diyos. Young people, obey God's calling. We see the news, right? Grabe ang laban sa youth ministry. Ang mga kriminal, pabata ng pabata, di ba? Kaya, mo, ilang taon lang ang lilipas, 10 taon, 5 taon, nakakatakot ng palabasin ng mga bata. Pag hindi na disipulo itong itong generation na to. Amen? Parents, obey God's instruction. Kung paano gusto ng Diyos, ikaw, i-guide yung pamilya mo, makinig ka. Not because we are old enough, ay alam na natin ang lahat. We are all still learning in this life. Amen? Families, obey God's principle. Kung paano gusto ng Diyos, yung pamilya nyo ay tumayo sa harapan ng kanyang kaharian, gawin natin. Kung ano yung mga prinsipyo na itinuturo ng salita ng Diyos, let's obey that. Kasi kagaya ng sinabi ko nung last week, your simple decision can affect a lot of people. Amen?
Meron ako isang video dyan, gusto kong ipanood kasi. Yung sa China, hindi ko alam kung na-download na nila. Hinuli yung mga adult na nagtuturo dun sa Sunday class, dun sa mga youth. Sa China, dahil daw, tinuturuan daw nila ng ibang katuruan, blah, 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 blah. Ang tinuturo nila, Bible. Sabi ko nung naisip ko, mas okay ng ganito na hulihin yung magulang kasi nagtuturo dun sa mga kabataan. Kesa naman yung nangyayari sa bansa natin ngayon, yung mga kabataan ang inuhuli kasi hindi naturuan ng ayos. Tama? So adult, let's take our stand to the Word of God. Amen po? Faith is moving because Jesus has spoken. Yun ang faith. Na pag nagsalita ang Diyos, gagalaw yung faith mo, kikilos yung faith mo kasi nagsalita na yung Diyos mo. Hindi dahil alam mo na lahat, kaya kasusunod. No. You will obey because it is the Lord who spoke. Amen? Again, what's the first point? Jesus offers a faith that trusts. All 10 trusted Jesus enough to walk. Yung 10 leper, I believe lahat sila nagtiwala sa Panginoon. Kaya nga sila lumakad kahit di pa sila magaling eh. Naintindihan po? But after the miracle, only one trusted Him enough to come back. Patuloy po natin yung pagbabasa. Let's go on to Luke chapter 17, verse 15 to 18. Gumaling po sila lahat, di ba? Doon sa verse 14. Wow, praise God. Tuloy natin sa verse 15. Nang makita ng isa sa kanila na magaling na siya, bumalik siya kay Jesus at nagsisigaw ng papuri sa Diyos. Praise God. Verse 16, ano pang ginawa niya? Lumuhod siya sa harap ni Jesus at nagpasalamat sa kanya. Isa siyang Samaritano. Okay? The second part that Jesus offers is that He offers a relationship with Him. Yes, a relationship with Him. More than a blessing, God offers Himself or a relationship with Him. Okay? And this part, the story is not just about the miracle. Nangyari na yung miracle dun sa 10, tama po ba? Pero tanging isa lang. Sa 10 pinagaling ng Diyos, ilan yung bumalik? Isa lang. Anong ginawa? Bumalik sa Diyos, nagsisigaw ng papuri, lumuhod, at nagpasalamat sa Panginoon. That is not just a merely expression of gratitude. Hindi lang yun pagpapakita ng gratitude. Ang tawag din po doon, it is an act of worship. Grabe, di ba? Nagsisigaw, Lord, salamat! Lumuhod sa Panginoon. Grabe ang pasasalamat. That's a worship. It's not just, Lord, thank you. Salamat, Lord. Magaling na ako. Hindi eh. Grabe. Diba? Extra mile yung pagpapasalamat. Lumuhod, nagpatira pa. Sumigaw nung kanyang papuri sa Panginoon. That's a worship. Do you agree? It's a worship. That's a question to you tonight. Kamusta worship natin, mga kapatid? Pag nag-worship pa tayo, nalalakas mo pa ba yung boses mo para sa Lord? Okay, kahit di mo kabisado yung lyrics, wala namang magagawa yung worship leader dito kahit lakasan mo boses mo kung yun yung puso mo sa Diyos eh. Yung worship leader, hindi ibig sabihin sila lang ang aawit. Igina-guide lang nila tayo to worship the Lord. Our part is to really please the Lord. Eh, kahit di gusto ng katabi mo yung boses mo, wala akong magagawa, worship ko to sa Lord eh. Kailan yung huling beses na naitaas mo pa yung boses mo para sa Panginoon? Kailan yung huling beses na nailuluhod mo pa yung tuhod mo para sa Lord? Kailan yung huling beses na itataas mo yan yung kamay mo na sobrang taas para sa Lord? Minsan pag nag-worship tayo, ganyan na lang eh. Yes. Ganito na lang minsan. Pero pag sa mang inasal, isa pa pong kanin! Kanin pa po! O, taas-taas, nakakatayo pa nga sa upuan niyang katabi mo pag nagtatawag ng krus sa mang inasal. Kailan kaya yung sa Lord, grabe yung taas ng kamay mo. Okay? I want you to see this. Nandiyan ba? Yung nag-worship, yung nagigitara.
Oh, sige nga, pakita nga natin. Ang galing mag-worship nito, nakita ko eh. Oh, hindi ako yun. Doon kayo tingin. Oh, yun na. Yes, lalabas din yan dyan. Oh, sana may sounds. Oh, magaling pala kay Lemuel yata yan eh. Asan ba si Lemuel? Galing Lemuel oh. Walang daliri yan. Oh, sige, lagyan yung sounds. Galing ah. Wow, panis. Oo, sige, okay na yan. Sabi sa katabi mo, kaya mo yun? Ay, hindi ko kaya yun. Buo kamay ko eh. Pero diba, ano yung sabi dun sa comment sa baba? Sabi niya, all my excuses in life are deleted when I saw this video. Grabe. Walang daliri. Pwede na nga hindi magtaas ng kamay yun eh. Tumugtog pa. Anong wala ngayon sa buhay mo ang nagpapahirap para purihin ng Panginoon sa buhay mo? All the more, kung meron ka nitong mga bagay na to na mahirap, kung wala ka pa ng mga bagay na to na pinapanalangin mo, the most important is you still worship the Lord. Amen? Gusto ko pong makita nyo dito. Sige po, praise God, palakpakan natin ang Diyos. One important detail na gusto ko ring makita nyo po dyan, may isa lang, tama? Ang grabe, no? 10% lang yung bumalik. Isa lang yung bumalik at binanggit dyan ni Luke, yung isa na yun ay Samaritano. Sabi dyan, the one who came back was least expected. Hindi mo i-expect kasi may mga Hudyo dun eh. Halo na yun eh. Hindi natin malaman kung sino doon, ilan dun yung Hudyo, ilan dun yung Samaritano. Kasi pag may sakit ka, sama-sama na kayo, pareho-pareho naman kayong outcast. Pero ano yung bumalik? Yung Samaritano pa, yung kaaway ng mga Hudyo na sumasamba sa iisang at tunay na Diyos. Naintindihan po natin ito? The one who truly recognized Jesus was the least expected one. Yung nakakilala at tumanaw, tumanaw ng gratitude sa Panginoon, nag-worship sa Lord, yung least expected. Yung pinaka hindi mo inaasahan. Dapat sana yung mga Hudyo yung naunang bumalik. Pero sino yung bumalik? Isang Samaritano. At marerelate natin yan at gusto ko pong mapaalalahanan ng bawat isa that God's grace is available to everyone who comes to Him in faith. Hindi porket mukhang hindi to lalapit sa Diyos at mukha itong hindi magbabago, ay hindi niya na kailangan ng Diyos. Sometimes tayo yung nagle-label talaga eh. Mukhang okay naman siya, hindi niya kailangan ng Diyos. Parang hindi naman niya lalapit sa Diyos. Hindi eh. Sabi nga dito, the least expected one, yun pa yung bumalik at nag-worship sa Diyos. Gusto ko maunawaan natin, ang grace, ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Hindi nga yan pinagdamot ng Diyos. Huwag mo ring ipagdamot. Amen po. Now, after nyan, hanggang saan yung binasa natin? Verse 16. Okay, isang Samaritano. Verse 17, dito na papasok yung tatlong tanong ni Jesus. Okay, mapaghanap tong tanong ni Jesus. Una, ang sabi dyan ni Jesus, hindi ba't 10 ang pinagaling ko? Tanong na sa Jesus. Ilan po yung pinagaling ni Jesus? Okay, tama Lord, 10 yan. Amen? Yun yung unang tanong dyan ni Jesus. Are not all 10 cleansed? Yes. Every one of them experienced miracle. Yes or no? Yes. Pangalawang tanong ni Jesus, where are the other 9? Si Jesus hindi siya magtatanong dahil hindi niya alam ang sagot. Sa part na ito, Jesus asked this question because Jesus is exposing the sad reality. 10 yung binigyan ng miracles, 9 yung nasatisfied lang sa miracle, pero isa lang yung bumalik doon sa nagbibigay ng miracle. Minsan ganun eh. 10 patayuin mo dyan, pagpapalain ng Diyos, ilan yung babalik talaga sa Panginoon? Diba? Sabi ng Panginoong Yesus, hindi ba 10 yung gumaling? Nasaan yung 9? It exposes yung nakakalungkot na minsan,
When we experience the blessing, the miracle of God, we forgot to come back. Pag okay na lahat, nakalimutan mo na ulit balikan ng Diyos. Nung kailangan mo, desperate ka sa Diyos, grabe ang luhod mo. Nung nakatayo ka na ulit, hindi ka na nakaluhod sa Panginoon muli. That's a sad reality. And then Jesus asked, sa pangatlong tanong niya, has no one returned to give praise to God except this foreigner? Bakit hindi bumalik yung iba upang magpuri sa Diyos? Maliban sa taong ito na hindi Hudyo. Sabi nga sa English translation, foreigner pa eh. Kasi nga ang ina-expect dapat dyan, yung mga Hudyo sana na talagang mananampalataya na ni Jesus, ano ng Panginoon. Amen? Pero yung bumalik, yung hindi pa Hudyo. Okay? Jesus' question reveals the proper response to God's grace is worship. Ito yung tanong ng Diyos kasi gusto niyang i-expose at ipakita din na ang tamang tugon sa mga biyaya at mirakulo ng Diyos ay pagpupuri sa Diyos na nagbigay. Namin kasi ina-expect ng Lord. I think so, no? Bakit hindi bumalik yung 10 kayo eh. Kasi gustong pakita ng Diyos na ang tamang tugon dapat natin sa pagpapala, mga pabor, mga provision, mga miracles na nararanasan natin ay mag-worship tayo. Hindi gusto ng Diyos magbayad ka o balikan mo, babayaran mo yung binigay ko sa'yo. Hindi. Ang tinuturo ng Diyos, yung tugon natin na dapat papurihan natin siya. Kasi karapat dapat naman talaga ang Diyos sa pinakamainam at pinaka-the best nating pagpupuri. Amen po? Amen. Because the miracle are not meant to end with celebration. It's good. You celebrate the miracle. But the miracles, they are meant to lead us into a deeper relationship with the one who gave it to them or with the one who performed it. Yung miracles, hindi ang dulo niyan dapat puro celebration lang. Dapat ang dulo niyan mas ibalik tayo sa Diyos. Amen po? The miracle was not the destination, it was an invitation back to Jesus. Amen po? Throughout the scripture, God's blessing are never meant to replace His presence. May mga bubuksan tayo, mga Bible verse, ine-emphasize nito at dinidiin nito na ang pinaka-the best pa rin na biyaya at miracle na ibinigay sa atin ng Diyos ay ang Kanyang presensya. Let's open our Bible in Psalms 27 verse 4. Sinulat to ni David, sabi niya dyan, one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ano sabi pa? To gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Para bang sinasabi dito ni David, dinedeklara niya na ang greatest desire was not God's gift, but God's presence. Kahit anong blessing pa naranasan ni David, ano pa din yung gusto niya? Yung presensya ng Diyos. In Philippians 3:8-10, bukas nyo na lang dyan. Ang sabi dyan ni Paul, he considered everything else a loss compared to knowing Christ. His greatest pursuit was not what Christ could give him. Hindi yung kung ano yung kayang ibigay sa kanya ng Diyos. Pero yung Diyos mismo, yun yung greatest pursuit ni Paul. Amen? Do you believe that Jesus still performs miracle today? Do you believe that He still answers prayer? Do you believe that He still heals, provides, and restores? But I want you to know and be reminded always that every miracle has a greater purpose or has a great purpose. And that is an invitation to know Him deeply. Hindi ka pinagpala ng Diyos para mag-celebrate lang. Pinaparana sa atin ng Diyos ang pagpapala, pabor, kagalingan para mas makilala mo kung gaano siya kabuti at katapat na Diyos sa buhay mo. Amen. Praise God. Hindi yung puro napakinggan mo lang yung testimony ng iba kasi ang Diyos may ginagawa ring kwento sa buhay mo. Amen po. Again, it is possible to seek Jesus for what He can do,
Posible naman yun eh. Isisik mo si Jesus sa kung anong kaya niyang gawin. But without ever pursuing Him for who He is. That's sad. You're just seeking Jesus kasi kung anong kaya niyang gawin, but without seeking who He really is. Para bang ang mas gusto mo lang yung blessing, hindi yung nagbe-bless. Amen? Sometimes, we become so focused on the answer to our prayer that we forget the one who answered it. We celebrate the blessings, but neglect the relationship. Parang ganyan yan eh. Thank you, Lord. Pero after nun, wala nang relasyon ulit sa Diyos. Magpe-pray na lang ulit kung kailan kailangan ng tulong sa Diyos. At napakabuti ng ginamit ng Diyos yung buhay nitong Samaritano, because the Samaritan teaches us that the great respond to God's goodness is worship. Sabi mo sa katabi mo, worship. Worship pa din tayo. Whether God answered your prayer, you worship. Whether God makes you still waiting for that prayer, you worship. Whether God didn't answer yet that prayer, we worship. And we keep coming back to Jesus. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. That's the second one. Jesus offers a relationship with Him. Gusto niya ikaw din. Mas madami ko pang maranasan, hindi lang one time. Tama ba? Kasi pag wala ka namang relasyon dun sa tao, okay na yun, magtatagpo kayo, wala. Pero yung relationship, for eternal eh. Mas madami ka pang mas mararanasan dun sa Diyos kaysa yung habulin mo ay yung pagpapala lang. Let's continue. The Samaritan returned to Jesus to give thanks. But Jesus was about to give him something even greater than physical healing. Let's continue reading the Word of God. Are you there? Sabi doon sa huling tagpo, doon sa verse 18, tanong ng Panginoon, bakit hindi bumalik yung iba upang magpuri sa Diyos maliban sa taong ito na hindi Hudyo? Kaya sinabi niya sa lalaki, nasa verse 19 na po kayo, sabi niya sa lalaki, tumayo ka at umuwi na. Iniligtas ka ng pananampalataya mo. Grabe. The third, that Jesus offers more than a miracle is salvation, not just healing. More than healing, He offers salvation. Let's continue reading. Sabi dito, sa verse 14, nangyari na yung miracle. Pero hindi doon natapos yung kwento ni Luke. May verse 19. Sa verse 19, Jesus speaks only to the one who returned. At anong sinabi niya? Sa English, your faith has made you well. It's not just about the physical healing, brothers and sisters. The phrase, made you well, yung binanggit sa English siya na made you well, comes from the Greek word sozo. Diyan kayo? It's a rich New Testament word that means to save, to rescue, to deliver, and to make whole. And hindi po ito ang isang beses lang na ginamit ng Diyos itong mga salita na to na your faith has made you well. Binanggit niya rin yan doon sa babaeng inaagasan ng dugo sa Mark 5:34. Sabi niya, daughter, your faith has made you well. Pangalawa, sinabi din niya yan doon kay blind Bartimaeus. Sabi niya, go, your faith has made you well. So Mark 10:52 yan. At dito sa pangatlo na leper na bumalik para siya'y purihin, sabi niya, rise and go, your faith has made you well. Every time Jesus used this expression, He was pointing people beyond physical miracle. It's not just physical miracle God is telling here. It's not just physical healing God is telling here. Nakaka-connect po ako? But He is pointing the people to the greater work that He came to accomplish, and that is salvation. Hindi naman po, the miracle was not and never the final destination. It should point us to the Savior. Ang miracle, hindi yan yung ending ng story.
Dapat pinopoint tayo lagi ng miracle pabalik dun sa ating tagapagligtas. The healing was wonderful. Amen. Praise God for that. But salvation is greater. Pwedeng magaling ka sa lupa, pero sa eternal life, nasa eternal death ka pala. Sayang din. Amen? Minsan, may inadya ang Diyos na sakit mo hanggang tumanda ka na, pero dahil pinanghawakan mo ang relasyon mo sa Diyos, sa eternal life ka. That's much better. Pwedeng mahirap ang buhay sa lupa. Well, mahirap naman talaga. Tama ba? May Diyos ka o wala, may problema eh. Tama ba? Pero iba pag may Diyos. Kahit wala nang solusyon, hindi pa rin nawawala yung hope because we have our Savior, because we have our God. Healing restores the body, but salvation restores our relationship with God. Okay yung healing. It restores your body. Pero pag ikaw tinanggap mo yung salvation mula sa Panginoon, it heals, it restores our relationship with God. The Bible says, nung hindi pa tayo mga mananampalataya at hindi pa natin tinatanggap ang Diyos bilang ating Diyos at tagapagligtas, ang sabi ng Biblia, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Hindi ka nga anak eh. Kasi hindi pa tinatanggap ang Diyos. Tayo'y tinuring na mga anak ng Diyos nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Diyos sa tagapagligtas. So, mas mainam pa rin yung salvation. Lord, kahit hindi gumaling agad lahat ngayong gabi, pero yung spirit ko, yung puso ko, solve na. Kasi may salvation ako sa'yo. Amen? Praise God! Healing changes your condition, but salvation changes your eternity. In Romans 6:23, sabi doon, lahat ng kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Supposedly, sa hell tayo lahat. But because of Jesus, we have now the opportunity to go back to the Father, to go back to heaven sa presensya ng Panginoon o sa kaharian ng Diyos. Healing is for this life, but salvation is for eternal life. Amen? Huwag niyo poong, you do not misunderstand me tonight. Ang Diyos kayang magpagaling. Who needs here healing? Sino kailangan ng healing sa Diyos? God can heal you today. Who needs restoration from the Lord? Come on, raise up your hands. Show that to God. God can restore you tonight. Who needs miracle from God? Come on, God can do that. God can do that. There's nothing impossible to God. But I want you to understand na may mas malaki ding ino-offer pa ang Diyos. Jesus offers Himself to us. More than miracle, more than blessing, more than healing, Jesus offers salvation through Him. I want you to bow down your head this time. At habang kayo'y nakapikit, ako'y patuloy na magtatanong po sa inyo. Mga kapatid, why are you here tonight? Bakit ka nandito ngayong gabi na ito? Did you come only because you need miracle? Or you are here because you want Jesus? Hallelujah. Why are you here tonight? Pwedeng sa tagal mo nang umaaten, madami ka nang naranasan sa Panginoon. Pwedeng sa tagal mo nang pagpapatuloy, may mga answered prayers na, may mga naranasan ka na. Pero ang tanong sa atin ngayong gabi na ito, tumigil ka ba doon sa blessing? O nagpapatuloy ka ngayon because you want to pursue the blesser? Come on, let's settle that to God this time.
bibigyan ng Diyos. Siyang nagtatanong ay makakasumpong. So tonight, enjoy and be open to receive a miracle that comes from the Lord. Hallelujah. Habang kayo po'y nakayukot, nakapikit, hayaan niyo pong basahin ko itong tagpo sa Biblia. Sabi sa Matthew 13:58, kaya hindi gumawa si Jesus ng maraming himala roon dahil sa kawalan nila ng pananampalataya sa Kanya. Because of their lack of faith. Kung ngayong gabi, you're really asking for God's miracle, come on, activate your faith to God. Do not just sit down there. Kung ikaw ay may hinihiling sa Panginoon, ito ang oras para tumayo ka dyan, bukas ang altar, and come on, let us all lay down everything to God and worship Him. Come on, it's an opportunity to come into His presence. Binubuksan ko ang altar sa mga nais lumapit at humingin makatagpo sa Panginoon. Come on, huwag kang maupo na parang sinasabi mo lang na, Lord, okay na ako. But I'm challenging you tonight, if you truly want a miracle from the Lord, activate your faith. Come on, open your lips and swim to the presence of the Lord. You've been right here by my side, God. I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Who am I that you keep me on your mind, God? I'm just grateful for you. God, I'm just grateful. Ikaw na lang ang hinihintay ng Diyos lumapit. Come on, shout it out to Jesus, and Lord, I need you. God, I'm just grateful for you. Come on, open your lips, come on. Come on, if you need healing, let it be there in the name of Jesus. Kung kailangan mong lumaya dyan, receive freedom in the name of Jesus. If you need restoration, receive it in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. If you need forgiveness, receive it in the name of Jesus tonight. If you need miracle, receive it in the name of Jesus. Hallelujah. All my life, you've been right here by my side, God. I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. Who am I that you keep me on your mind, God? I'm just grateful for you. I'm just grateful for you. All my life, you've been right here by my side, God. I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for Oh, huwag kang ihinto. Ang Panginoon ay nandirito ngayong gabi na ito. Your miracle is just there in the Lord. The question is your faith tonight. just grateful for you. Come on. Kung may disbelief pa din, isuko mo sa Panginoon. Kung may doubts at pagdududa pa rin sa gabi na to, pagdudahan mo na yung mga duda mo. Kung mga worries pa din, you lay it down to God. The Lord is here. The Lord can heal, can restore, can provide, can
in the name of Jesus. Come on. Activate your faith. Hallelujah. Open your lips. Come on, while this song is playing, continue to swim in the presence of God. Hallelujah. Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, kapatid. You keep me on your mind, God. I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. And all my life, you've been right here by my side, God. I'm just grateful. Receive it in the name of Jesus. God, I'm just grateful. Receive in the name of Jesus. Who am I that you keep me on your mind, God? I'm just grateful for you. God, I'm just grateful for you. And all my life, you've been right here by my side, God. I'm just grateful for you. Pwede po ba lahat tayo tumayo sa oras na ito? I want you to go to your family. Come on. Pumunta ka sa kapamilya mo. Kung wala, go to your life group. Come on, ask all the life group leaders to come here tonight. Kung nandito yung mga magulang, ipanalangin mo yung mga anak mo. Come on. There's a power in your prayer, brothers and sisters. Come on, parents. Mothers and fathers, pray for your kids, for your family, for your husbands, for your wife. Hallelujah. Your prayer is powerful. Come on. Thank you, Jesus. Hallelujah. Jesus. Thank you, Father. Sa oras po na ito, tayo po itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Come on. Tanggapin po natin ang benediction at pagpapala ng Panginoon. Come on, let's all raise up our hands to God. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus, oh Lord. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Sa gabi po na ito, Panginoon, salamat dahil may bago ka at patuloy mong pinaparanas sa amin ang mga kagilagilalas na pangyayari at bagay na kaya mong gawin sa aming buhay. You do signs and wonders in our lives. You do miracles in our lives. And we thank you for that, oh God. I pray, oh Lord, that every hands right now raising up to you, Panginoon, ay patuloy na ang kanilang mga buhay ay maging buhay na patotoo, Panginoon, kung sino ka bilang Diyos sa buhay ng bawat mga anak mo, Panginoon. Pagpalain mo po sila at patuloy na ang kwentong tagumpay mula sa iyo, Panginoon, ay hindi lang matapos sa pagse-celebrate, but God, let it always make us come back into our knees, worshiping you in our lives, oh God. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo ang iyong mga anak, mangyari ang kanilang mga kwento at karanasan mula sa iyo, Panginoon, will be powerful enough to also change and affect the lives of other people. Salamat po, Diyos Ama, Anak, at Banal na Espiritu, at sa iyo po ang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba at pagluwalhati sa pangalan mo, Jesus. And everybody will say, Amen. Come on, let's give the highest and loudest clap for the Lord. Woo! Praise God! Thank you, Jesus. Hallelujah. Pwede ba yumakap ka ng babae sa babae, lalaki sa lalaki?
mag-receive ng mirakulo today.